pag-usapan naman natin yung problema nitong si Mike Abe na kung saan mga kababayan sa kanyang pagsasabi ng katotohanan ay bigla pong sinisante itong mama. Kaya itong si Mike Abe, mga kababayan, ay hindi na nakapagpigil sa kanyang nakikita. 'Di ba? Tama naman po ang sinasabi ng mama na tayo bilang isang gusto ng Pangulo natin na itama ang mga mali. Bakit hindi tayo mag-report? Bakit kailangan maging selective tayo? 'Di ba? Ang corruption naman ay hindi lang po ito natihitigil or naihinto sa flood control projects. Sabi nga ng Pangulo kanina sa una nating live na naputol, mga kababayan, ay titingnan nating lahat ng mga projects ng DPWH. Hindi lang tayo magpo-focus sa flood control. Ngayon, itong si Mike Abe, mga kababayan, ay parang siguro napuno na yung mama, nagsalita sa kanyang live. Ito nga po yun. Pagpasensyahan nyo muna at medyo na-interrupt ako dito sa microphone ko Eto, huwag na tayong lalayo. Oo. Ganun ho talaga kasi ako makarating. Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. O, hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4 may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Kaya walang nagagawa, walang development. Pero may pondo, may budget. Nasaan ang budget? Timigil kayo Marami nakakarating sa akin, may corruption dito sa estasyong ito. Papangalanan ko kayo pag nalaman ko yan. Wala akong pakialam sa inyo. Kaya good morning, Secretary Dave Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisinang nasa ilalim ng PCO. Meron ding corruption yan. Tama. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na Saan ka naman nakakita ng, naku, sandali. Gusto niyo bukahin ko na? Gusto niyo isa-isahin ko ng problema rito? Sige. Easy. Ay, nako. Saan ka nakakita ng building mura sa pinakamataas hanggang sa ground floor may tulo? May tulo. Bakit natulo? Di may palpak. Maintenance. Dito, ang mga kwarto, walang aircon. Ano yun? Office of the President? Pinagmamalaki nating Office of the President? Ay, may budget po yan. Taon-taon may budget. Kaya ngayon, may budget po, Secretary Gomez. Sir, tumaharap ka sa pagdinig ng Senado at Kongreso tungkol sa ating budget. Ilaban mo naman ito. Linisin mo ito. Papalit-palit tayo rito ng manager. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Diba? Sa totoo lang, Mga kababayan, mga ka-GPnatics, bilang isang, halimbawa, tayo ay isang manager ng isang kumpanya, kapag ang tao natin ay nagsasalita, hindi naman tayo dapat magalit. Kung totoo naman yung sinasabi, bakit kailangan mong itago? Bakit kailangan alisin mo yung tao na nagre-real talk lang? Siguro, ang concern ni Mike Abe, mayroon naman kayong budget. Pero bakit tinitipid nyo yung pagpapagawa ng ating establishmento na kung saan ito yung trabaho natin Ito yung lugar ng trabaho natin. So dapat, mga kababayan, ibigay natin yung convenience sa mga tao. Ibigay natin yung bagay na makapagpapagaan ng kanilang mga trabaho. Dapat ganun, di ba? Every 3 months nagpapalit ng manager dito. Magagaling yung mga napili pero nagsisimula pa lang sinibak na. Ano magagawa? Naglagay ka rito ng manager na pangmatagalan, na re-reforma ng problema sa PCO at Office of the President, lalo na sa PTV. Kahit dyan sa Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas, akala nyo, marami rin problema dyan. Sa PIA, Philippine News Agency, lahat ng communication ng PCO, may problema, sir. Ayusin nyo. Hindi lang ang
Pagpapatunay lang po ito mga kaibigan na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera, paghawak ng pera, proposed project at Jenny budget Ramos. every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Iisa-isahin ko yan pag dumating ang araw. Inuna ko lang, baka sabihin niya ng mga nakikinig, Mike, binabanatan mo kami, pero yung opisina mo, hindi mo nasisilip. Ayan, inuna ko. May problema kami rito. Baka sabihin niyo, Mike, manalaming ka. Yan ang ginagawa ko. Sasabihin ko kung saan ako nandoon, sasabihin ko kung ano nangyayari, bago ko sabihin ng iba. Tama, mga kababayan. I totally agree dito kay Mike Abe na bago ka tumingin, magbalita doon sa ibang lugar. 'Di ba? Mga kababayan, silipin mo muna, manalamin ka muna dito mismo sa lugar ninyo. Kasi kung ikaw kinukundina mo itong mga ghost projects, mga flood control projects na ito na substandard, dapat tignan mo muna yung paligid mo. Meron bang corruption dito? Bago mo i-report yung sa ibang bagay, i-report mo muna yung nasasakupan mo. Para hindi nyo masilip na may pinagtatakpan tayo. Office of the President ito pero hindi alam ng Pangulo. Maraming problema, sir. Pakiayos lang po, dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ng budget natin taon-taon, alam mo lang nangyayari. Nako po. Nakakahiya tayo, sa totoo lang. Ulit ko, ang magagalit sa sinasabi ko, guilty. Kayo sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Tama. Okay? Wala, sobra na eh. Ayaw ko ng plastikan, ayaw ko ng budol, ayaw ko na nagsisinungaling. So ngayon, nagalit sa'yo si Dave Gomez. So guilty siya. Ganun ba yun, Mike Abe? Ano ba naman tong ating ngayon? Sound system, hindi talaga maayos, nakakaburan, nakakaurat. Gusto ko yung totoo dito sa Mike Abe Live. Totoo. Oo. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Mayroong korupsyong nangyayari kahit sa opisina ng gobyerno. Kahit dito. Kala nyo, hindi ko alam yan. Ang isang kalukuhan niya rito, tapos na. Kailan ba nag-eleksyon? Nangako sila, nagpapirma ng mga dokumento. May allowance daw mga tao rito. Masasarap na ang buhay nung nahalal. Wala pa yung allowance. Yun Nasaan ang lang. pera? Paliwanag kayo. Nasaan ang pera ng mga tao? Oo. Pinapirma nyo ng dokumento, may allowance yung mga news anchor dito sa PTV. Oh, mga kababayan. Yun lang. May allowance, may pinirmahan. 'Di ba? Tapos, hindi binibigay. Ma'am Jenny Ramos ang may hawak ng PTV, ng may mga ibang station pa, Radyo Pilipinas, at yung isa, nakalimutan ko. Teka lang. Yan ay hawak ng PCO. Okay? Hawak ng PCO yan. Kung hindi na ibibigay sa kanila yung kanilang mga allowance, PCO talaga ang may pananagutan. Pangit naman yon. Yung mga tao nyo nagtatrabaho, tapos hindi nyo bibigay yung kanilang mga allowance. At the same time, sabi ko nga sa inyo, kung ako may-ari ng kumpanya, ang una kong gagawin, yung convenient ng tao. Dapat, convenient sila. Kagaya ng pagpapaliwanag nitong si Mike Abe. Mga kababayan, ang sinasabi niya, sila daw ay pumapasok sa trabaho, naka-coat and tie. 'Di ba? Pero sira yung aircon. Bibihira lang na ayos yung aircon, tumutulo yung kanilang mga kisame. Di mahirap magtrabaho ng ganon. Mamaya, makuryente ka pa. 'Di ba? Mahirap yun, mga kababayan. Dapat yung safety ng mga tao natin ang inuuna natin. Eto, pakinggan nyo si Mike Abe. Okay lang ba yung sound ko? Kamusta na po kayo? Oo. Good, ano ba ngayon? Tanghali na. Anong oras ba? Mag-alas 12 na. Good morning pa rin. Pero alas 12 na eh. So good afternoon. Good evening. At good morning na rin po sa ating mga kabayan sa Ibayang Dagat. Mga Pilipino sa buong mundo. Kayo po ang ipinaglalaban ng inyong lingkod. Kayong mga Pilipino,
sa kahit ano po ang inyong kasarian, paniniwala, pampolitika at iba pa, kayo ang ipinaglalaban ng aking mga channel dito sa social media at sa telebisyon, sa radyo bilang mamamayan. Pero dahil ito po, Yes, yung nagtanggal sa kanya, yun yung may hawak. Yun yung bagong acting PCO secretary, yung kalbo. Yung kalbo. emergency lang ito. Hindi ko naman sasabihin breaking news. Emergency broadcast lang ito dahil marami na pong nagtatanong, marami na hong naghahanap, maraming ang iba nagulat pa. Uy, salamat na pala doon sa mga tawag at mga text, tawag at nakikibalita. Yan po yung ating pag-uusapan. Okay. Ngayong biglaan na ating broadcast. Ayan, no. Talaga lang, pero smile tayo. Tama. Kaya talaga may mga pagsubok talaga. Oo. Pero ito po ang totoo. Prinsipyo, paniniwala, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa pera ng bayan, pagmamahal sa gobyerno, at bilang pagsuporta ko from day one kay Pangulong Marcos. Alam po ninyo, mula pa po nung 2021 Oo. na mag-file siya ng Certificate of Candidacy, tumaya na ako kay Pangulong Marcos. Ma'am kasi Linda Mori, suportahan ng voluntary, walang kapalit kahit ano. Hanggang sa kampanya, hanggang sa matapos, at ngayong presidente siya ng halos mahigit ng 3 taon. Ma'am Marlene Valencia. Yan po yung aking ginagawa. Walang kapalit, walang kung anuman. Voluntary akong tumutulong sa radyo, telebisyon, at sa social media, sa aking mga channel. Mike Abe Opinions channel ito, at yung MA Pinoy TV yung kabila. Yan po ay dahil sa pagmamalasakit ko sa ating administrasyon. Guys, pahingin naman ng konti pang likes Pero dyan. ito po ang nangyari. Pabuti natin ng 100. Hindi na po ako pinayagan Oo. at madalit sabi, umalis na po ako sa PTV4, People's Television, Ako Office po? of the President. At Alam nyo, ID. bilib ako talaga sa paninindigan nito ha. Hindi sa kinakampihan ko to mga kababayan. Twice ko na nakikita etong si Mike Abe na ganito ang disposisyon. Bakit? Nung una, nung siya po ay nasa SMNI pa, iba nagkaroon siya ng problema kay Kibuloy. Si Kibuloy, mga kababayan, nagtatalo sila. Kasi si Mike Abe, sabi niyang ganon, meron, hindi lahat sisihin dapat natin ang presidente, sabi ni Mike Abe. Kasi kaya nga meron siya mga sekretary eh. Kasi yun yung kanyang, yun yung representante niya. Yun yung dapat na kumikilos. Bakit natin presidente ng presidente ang, kailangan ba presidente ang bumaba dyan sa mga problema na yan, na siya ang mag-aasikaso? Eh para saan pa yung kanyang mga sekretary? Sabi ni Kibuloy, taliwas yung kanyang mga kababayan. Tapos ayaw niya doon sa opinion ni Mike Abe. Nagkabastusan sila doon, mga kababayan. Binastos siya doon ni Kibuloy. Ang ginawa niya, nagpaalam siya ng maayos, naka-live sa SMNI. Tapos umalis na siya, mga kababayan. Hindi niya natinuloy yun. Ngayon naman, ang pangit dito ay guest niya pa, itong si Yusek Claire Castro, at itong merong isa pa mga kababayan na mataas din ang posisyon sa men in uniform, di ba? Pero pinatigil nga ni Dave Gomez yung kalbo. PC-13, kasama na ang Radyo Pilipinas, under ng Presidential Communication Office. Oo. Tama, Ninita Umali. Si PCO Secretary Dave Gomez Eto na. po, ang ayaw na or nagpatigil, ayan ho, ang tamang nagpatigil, ayaw niya sa Mike Abe Live. Dalit sabi, yung PCO, Office of the President, na si Acting Secretary Dave Gomez, ang dahilan po kung bakit hindi na ninyo ako mapapanood sa Channel 4. Ayaw niya yung aking pagsasabi ng totoo. Ayaw niya yung aking format kung paano ko
ini-expose ang mga problema ng ating bansa. Yan po ang totoo. Okay? Alam po ninyo kung bakit ko sinasabi ito. Kahapon, ito sa aking programa, Mike Abby Live, alas 9 yan hanggang alas 10 araw-araw. 3 taon na. Anniversary po ngayon. 3 years anniversary ngayong araw na ito. Ang Mike Abby Live sa telebisyon. Kahapon po, in-expose ko yung mga katiwalian. Yan yung video na pinakita natin kanina. Sumusuporta ko kay Pangulong Marcos tulad ng sinabi ko. Si Pangulong Marcos mismo, BBM, in-expose niya ang katiwalian sa gobyerno, especially sa Department of Public Works. Correct. Ghost Project, substandard at mga katiwalian, anti-corruption si Pangulong Marcos. Tama. So akin pong sinusundan yan, voluntary. So ang Pangulo nagsalita na, unang-unang Pangulo ng ating bansa na umamin na Siguro po, alam na Ma'am Jenny Ramos as of the moment. merong korupsyon. Napakaganda po nun kasi may pagmamahal siya sa bayan. Oo. So ako voluntaryong sumusunod yan dahil yan ang kailangang solusyon. Sabihin natin ang totoo. Ginawa ko po sa PTV at sa Mike Abby Live sa telebisyon na pati sa PCO at Channel 4, PTV4, mayroon ding korupsyon. Kasi talagang kawawa yung istasyon na yan. Tiniis ko lang, nagtiis lang tayo ng ilang panahon, akala ko maayos nila. May mga gunita, in-expose na ho ni Senador Rapi Tulfo yan, na talagang parang hindi istasyon ng telebisyon ng Office of the President. Dami po lang, lalo na ngayon. Tumutulo ang mga kisame nila dyan, walang aircon ang mga opisina. Kaya ako naniniwala, no, mga kababayan, na dapat sibakin din ng presidente natin, si Dave Gomez. Palitan ka agad, forthwith. Bakit kanyo, mga ka-GP Natics? Ang Pangulo natin, sabi ni Mike Abbe, siya ay anti-corruption. 'Di ba? Anti-corruption. Si Pangulong Bongbong Marcos. Isinisiwalat niya ang corruption, sinisiwalat niya ang anomalya sa DPWH. Pinapanagot niya ang mga ito. Ngayon, mga kababayan, ang Pangulo, binuksan ang website. Sabihin ko lang kwento ko lang ng konti. Binuksan ang website. Para saan yung website? Magsumbong. Magsumbong tayo sa Pangulo regarding dun sa mga nakikita natin na mga mali, na mga korupsyon na nangyayari sa ating kapaligiran. So, ibig sabihin, our President is inviting us, mga kababayan, to cooperate. Tama? To cooperate. Kasi hindi alam ng Pangulo yan eh. In order for him to know, mga kababayan, kaya inilunsad yung website. Malaking tulong yan sa kanya para makita niya kung ano yung may mga problema. Etong si Mike Abbe, mga kababayan, yung kanyang programa ay isang paraan yan para isiwalat din yung mga mali, 'di ba? Isang paraan din yan para makita yung mga discrepancy. Ngayon, kung siya po ay nag-voice out, dahil siguro, sabi nga niya, nagtiis siya ng ilang taon. 'Di ba? 3 taon siya nagtiis. So, hindi po ako panatiko ng yung isang tao ay palibasa nagsalita ng totoo, nag-real talk, ay sisibakin mo sa trabaho. Bakit? Kaya sinabi ko na dapat sibakin kasi ang isang gaya ni Dave Gomez, mga kababayan, ay isang tao na kapag hindi niya gusto ang iyong gagawin, ay tatanggalin ka. Pangalawa, itong klase ng tao na si Dave Gomez, mga kababayan, gusto niya ay puro positive lang. Gusto niya yung bida lang siya. Gusto niya
yung maganda lang ang ibabalita mo. Hindi naman pwede yung ganon. So, magiging tagapagtakip ng kamalian itong si Dave Gomez pagdating ng panahon. Halimbawa, may mga bulilyaso. 'Di ba? Para hindi sila mapahiya, magtatakpan nila yung bulilyaso. Yun ang sinasabi ko na dapat itong masibak. Kasi dapat kung may bulilyaso, inaaksyonan. Kapag may bulilyaso, dapat ito ay ginagawa ng paraan na ito ay maiaayos. Hindi yung nagbabalita ng tama, yun ang babanatan mo at yun ang tatanggalin mo at yun ang papatigilin mo ang bunganga. Mali. Dapat aksyonan mo yung kanyang inire-report na problema dyan sa PCO. Kung may problema ng tumutulo, kung may problema ng aircon, dapat gawan nyo ng aksyon. Total, meron naman daw itong tinatawag na budget. Bakit hindi nyo magawa ng paraan? Pangatlo, yung sahod or yung allowance ng tao na ipinangako dahil pinirmahan nyo naman yan. Bakit ayaw nyong ibigay? Saan napupunta? Ang studio dadalawa, yung isa madalas sira pa, isa na lang yung studio. Maraming problema ang mga empleyado dyan. Napaka magulo, kawawa yung mga empleyado at ang Channel 4. Tatlong palapag po yung building. Mula sa ground floor hanggang third floor o hanggang proprietary, tumutulo dyan. Grabe. Bumabagsak na yung Kisame. This smart zoom reading Ay, glass grabe adjusts naman yan, automatically to Sir your Mike. vision from plus. Teka lang. Dahil sa pag umuulan. So kulang sa maintenance, maraming problema. Pero bakit nakakaganon? Nasa ng pera ng pang-maintenance ng kailang opisina? Ang pondo po, Ma'am Jenny Ramos, ay syempre nandun din sa PCO Acting Secretary. 'Di ba si Dave Gomez? Bakit laging walang aircon? Kung may aircon man, laging napakainit sa studio. Kung yung mapapansin, ako pa nandiyan pa eh. Oo. Nagpapaypay ako habang kasi talaga hindi ko matiis ang init. Eh siyempre, nakakontentay tayo dahil television tapos walang aircon. Para tayo magbubroadcast ng matindi. Tama. Marami po kawawa ang telebisyon ng bayan. Kawawa ang mamamayang Pilipino. So ako po'y nanindigan Oo. na bago natin i-expose ang katiwalian sa ibang opisina, baka sabihan ako na Mike, magsalamin ka. May problema rin sa PCO, may problema rin sa Channel 4. Kaya yun naman ang aking ginawa. Inuuna ko na sabihin may korupsyon, may kapabayaan, may problema sa PCO. Bago ko sana isunod ang iba pang mga opisina na may problema dahil ang gusto ng Pangulo, i-expose yan. Kaya nga siya naglabas ng isumbong mo sa Pangulo. Oo, yung website. Hindi lang yan flood control program. Tama, Lahat tama. ng gusto nating isumbong natin. Ako ang maitutulong ko, sabihin ko sa national television kung ano ang problema ng PCO under Acting Secretary Dave Gomez. Pero ang ginawa po niya, pinatigil yung programa. At hindi po ako nanghihinayang dyan. Sinasabi ko lang po sa inyo ang totoo kung bakit hindi na niyo ako maririnig at makikita sa PTV. Dahil ayaw ko po ng gano'n. Gusto nila magsinungaling ako. Gusto nila pagtakpang ko yung nakikita kong tumutulong opisina. Mainit na opisina. Saan ka nakakita ng studio ng Office of the President walang aircon? May aircon minsan madalas wala. Agree ako sa sinasabi ni Mike Abe, mga kababayan, na tawag dito, isiwalat natin ang lahat ng bulok. Magtulungan tayo, maging parte tayo ng tinatawag po natin na kung gusto natin magbago ang ating bansa, kung gusto nating magbago, 'di ba? Na mawala ang korupsyon, dapat tumulong tayo. Lalong-lalo na si Mike Abe lumalabas dito sa istasyon ng ating administrasyon. So, mas marapat, mga kababayan, na dapat talaga tumulong siya. Bakit mo naman pipigilan? 'Di ba? Yung taong pumipigil dito kay Mike Abe
ay malamang sa malamang ay isang taong korap din. Korap. Kasi, mga kababayan, isipin mo, yung tao nagsalita, nag-real talk. Imbis na ipagawa mo yung mga sira dyan, tutukan nyo yan, pinatanggal mo kaagad yung tao na ang gusto lamang ay maituwid ang mali. Naku, kung pupunta ko kayo, nakakahiya. Kung pupunta kayo dyan. Tingnan Yes, niyo yung mga bago pa lang kaysan yun. dyan. Nakangiti, nakabuka, basang-basa. At ang mga upuan dyan, mga bihir. Oo. Mapapailing ka. Parang hindi istasyon ng Office of the President. So yun ho yung purpose. In-expose ko yung posibleng korupsyon sa PTV kaya hindi naayos ang maintenance ng technical department, hindi naayos ang kabuhayan ng mga tao dyan, hindi naayos ang mismong opisina. Bakit walang aircon, walang napakarami ho ng problema dyan. Media po yan eh. Di ba? Dapat ang media ay maging halimbawa ng magandang opisina dahil Office of the President. Magandang istasyon dahil nagsasabi ng totoo. Nagsabi lang po ako ng totoo ng napakaraming problema sa Channel 4. Pero ang ginawa po nitong si Secretary Dave Gomez na acting secretary ngayon ng PCO, pinatigil yung aking programa. Yan po ang totoo. Pero ako, hindi po ako nanghihinayang. Kasi may prinsipyo ako. Nasabi ko na ho yung problema nila. So, Parang gustong sabihin ni Mike Abe, acting pa lang naman yan eh. Pero parang nagrurunong-runungan na, no? Pwede, so possible pa rin to na matanggal talaga. At sana as soon as possible. kaya nila ako pinatitigil, gusto nila akong sakalin. Gusto nila akong pagbawalan. Pinipigilan nila akong magsalita. Kasi Correct. uumpisa ko pa lang Oo. natalakayin itong mga alleged corruption Oo. at problema ng PTV under Secretary Gomez. Naku Pero po. sa halip na ako'y tulungan at ayusin kung anong problema, ang ginawa, ipinatigil ang programa. Na Ay. parang diktador. Dictator style. Higit pa sa diktador. Oo. So ang gusto sa akin personal na opinion at analysis, ang gusto nitong Secretary Gomez, huwag akong magsabi ng totoo. Aroy. Gusto niya pagtakpan ko ang mga kalokohan sa PTV. Gusto niya pagtakpan ko at maging magbulag-bulagan at magbingi-bingihan ako sa nangyayari sa kanyang opisina. Ayun, Kahit yun talaga bago pa yun. lang siya. Kung inyo nasusubaybayan yung aking paliwanag sa telebisyon nung isang araw, hindi ko sinabing siya ang may problema. Sabi ko lang, ayusin mo. Alam kong bago siya. Pero sa halip In fact, Christopher Lloyd Sanggalang, tinitingnan ko yung background niyan at marami nagsasabi, DDS talaga yan. Pero huwag kayo mag-alala, lalabas at lalabas din naman ang baho niyan. na ang tugon ay dapat ayusin yung problema ang akin sinasabi Oo. na nasa ilalim ng kanyang opisina, ang ginawa, pinatigil yung programa. So ang ibig sabihin niyang pinatay niya ang malaya kong pamamahayag, ang paghahayag ko ng mga katiwalian sa gobyerno na gusto ng Pangulo dahil ang Pangulo hindi naman mo talaga mamomonitor ang lahat niyan. Correct. Yung aking ginagawa ay voluntary para makarating sa Pangulo at makarating sa taong bayan ang nangyayari para sa ganun ay mabigyan ng solusyon. Pero Tama, pinatatahimik nila ako dahil nga pinatigil ang programa, ibig sabihin niya, gusto akong patahimikin. Ay, hindi po pwede yun. Ayaw nilang malaman Tama, ang tama. bulok na nangyayari doon sa kanilang opisina. 'Di ba? Ganun naman talaga mga kababayan kapag ikaw ay hindi nila kakampi, taliwas ka doon sa gusto nilang mangyari, syempre sisibaking ka. 'Di ba? O tama, Mama Regine de Vera. Kaya nga bagong Pilipinas dapat linisin ang korupsyon. Pero kapag ikaw, mga kababayan, hindi ka po kumbaga hindi ka po sumusunod doon sa gusto mangyari ng bagong Pilipinas, ikaw ay gusto mo sa lumang Pilipinas, dapat mag-resign ka na, Secretary or Acting Secretary Dave Gomez. Mga kaibigan, paninindigan ko ang Oo. aking nakikita, ang aking sinabi. Merong kapabayaan ang PCO management.
Hindi lang po yan channel. Wala, may sinasabi siya about kay Claire Castro, may problema daw si Attorney Claire. Sino? Si Mike? Wala naman ako narinig, mga kababayan, na may problema siya kay Claire Castro. Ang sinasabi niya dito, I guess niya si Attorney Claire Castro. Kaya lang, pinigilan nga siya ni Dave Gomez na magsalita. Hindi na sinalang sila Claire Castro. Puntahan nyo yung mga opisinang under niyan. Oo. Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radyo Pilipinas, at yung Hindi po abogado si Mike Abe, Ma'am Jenny Ramos. at ng mga istasyon nila dito at sa mga probinsya. Oo. Kawawang kalagayan nila kumpara sa mga private station, private company. Pero dapat hindi ganon. Dapat mataas ang standard ng communication ng Office of the President. Kasi nga, Office of the President. Tama. Magpunta kayo sa iba't ibang bansa sa mundo na ating ginagalawan, na kontrolado ng gobyerno ang television at radio station. Wala kayong makikitang palpak. Napakalinis ng opisina nila, maganda yung building, air condition 24 hours, at maayos ang communication, Ang gusto ata nila, bapulaan ang ating Pangulo. Kasi unang-una, mga kababayan, yung kaya to sinasabi, kaya to nire-raise ni Mike Abe, yung PTV, yung Channel 4, yan ay sa gobyerno. Kung pangit ang opisina niyan, mga kababayan, magre-reflect yan sa gobyerno natin. 'Di ba? Parang sinabi na, kita nyo, itong sarili nyong bakuran, hindi nyo malinis. Tingnan nyo, yung sarili nyo ay hindi nyo magawa ng paraan, hindi nyo man lang mapaayos. Pangit nun. ayos din ang sweldo at kita ng mga tao. Maganda ho ang patakaran. Oo. Puntahan nyo yung malalaking istasyon ng telebisyon at radyo sa buong mundo na kontrolado ng gobyerno, matino. Kasi mukha ng Pangulo, mukha ng gobyerno ang nakasalalay kapag matino Tama. ang istasyon ng Office of the President. Tama. Ay dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Sa 3 taong ko na dyan ho sa PTV, alam pagbabago. Pabulok ng opisina. Kaya nga ito na nga, tumutulo. Nung isang araw, binaha pa kaya walang ilaw yung isang studio. Marami po, pati mga empleyado dyan. Alam ba niyo dyan sa Channel 4? May empleyado, 12,000, 15,000 ang sweldo. 15 years, 10 years. Ay, grabe Tumanda naman. na dyan sa Channel 4. Ganun Ay, ang sweldo. grabe. Kawawa ang mga tao dyan. Ay, Yung mga sasakyan dyan. Diyos Channel mio. 4, hindi na ho pinatatakbo kasi hindi nakarehistro. Oo. Wala daw pera. Yung kailangan ng mga make-up artist dyan, na pag make up sa mga guest at saka kung ano-ano kailangan, pag humingi ng pera, wala daw silang pera ang gobyerno. Wala daw pera yung management, yung PTV. Lahat ng kailangan, pati upuan, lahat-lahat. Isipin na yung, saan ka nakakita ng newsroom, opisina, walang aircon, pag umulan, tumutulo. Yan ho yung totoong problema. Hindi po ito paninira, pagsasabi ng totoo. Yan, tama yon mga ka-GP Natics. Kaya naman nagre-raise itong taong ito dahil syempre matagal na yan eh. 'Di ba? Matagal ng problema pero hindi po nabibigyan ng aksyon. Sabi ko nga kanina, yung tao na naglalabas lamang ng kanyang bugso ng damdamin dahil nakita niya pangit yung ipinapakita nyo at hindi nyo inaayos yung trabaho ninyo, tapos siya pa yung agad-agad na tatanggalin. 'Di ba? Para saan? Para wala nang magsalita laban sa pangit na istasyon ninyo or pangit na lugar, mga kababayan, na nagre-reflect sa ating presidente. So dapat lang talaga na yung mga tao na kagaya ni Dave Gomez, si Bakin. Kasi magiging number 1 corrupt ito pag nagkataon. Kasi galit sila sa mga tao na naglalabas ng kanilang sentimiento. Galit sila sa mga tao na naglalabas ng katotohanan. So ang gusto nila, mga kababayan, wala pong mag-oppose sa kanila. Walang lumaban sa kanila. 'Di ba? Hahayaan lang nila na ganon ang itsura. Para saan pa na umupo ka dyan? Kung hindi mo sosolusyonan ang mga problema, ano ka dyan? Display? Sabi ni Mariza Aleta, baka gustong ma-privatize na yung PTV na yan, kaya ayaw ayusin.
isumbong na yan directly kay PBBM. Well, dahil sa pangyayari na ito, mga kababayan, palagay ko naman dahil nandun din si Yusek Claire Castro, 'di ba? Bilang kanyang guest na hindi naman natuloy. Palagay ko makakarating na ito sa Malacanang. Pero kung ito naman ay pipigilan ni Dave Gomez bilang boss ni Attorney Claire Castro, so magandang gawin ni Mike Abe ay magsumbong doon sa Pangulo through the website, mga ka-GP. At tama lang yung gawin ni ni Mike Abe. I-spread natin yung balita, mga kababayan, para makarating ito sa ating Pangulo. Anyway, pasensya na kayo at hindi ko talaga matagalan. Masakit talaga sa aking tenga yung nangyayari ngayon sa ating mikropono. At magkita-kita na lang tayo bukas, mga kababayan. Pasensya na po kayo. At hindi ko po inaasahan ito na siguro merong nasobrahan dito sa pagpihit or napihit na naman ito ng aking anak kanina, kaya na hindi ko lang napansin. Kaya bukas ko po aayusin, mga kababayan. I mean, ayusin ko ngayon na sana bukas ay maayos na ang lahat para tayo po ay makapag-talakay ng mga kagaya po nito na kailangan po ng bansa natin. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat, mga